Okay, so good morning. So ang ating ngayong topic ay square root. Sa week 6 na po tayo ng ating lesson. Okay, so tuloy na po natin. Sabi po dito sa ating lesson, introduction. After going through this module, you are expected to describe principal roots. Okay, so ito yung mga tatalakayin natin yan. Ano ba yung principal roots? And tell whether they are rational or irrational. At alamin din natin kung yung principal roots, no? Yung square root ay rational number or irrational number. Okay. And also determine between what two integers the square root of a number is, and plot a rational number on the number line. So alamin din natin kung ano yung nasa ang pagitan yung square root na yon between two integer. Halimbawa, ito yung 1, 2, 3. So, nasaan ba yung square root na tinutukoy natin? So, narito ba? Narito ba? Narito ba? Narito yan. So, malalaman natin yan mamaya. Okay? So, matututo tayo mag-plot irrational numbers on the number line. So, ito na nga yun. Okay, bilang unang activity natin, meron tayo ditong learning task to do. Sabi dito sa ating learning task, count the total number of a square of the chessboard. Prove that it has a total of 204 squares. So, bibilangin daw ninyo to kung ilang square ang inyong makikita. At patutunayan ninyo na lahat-lahat sila ay 204. Okay. So, bibigyan ko kayo ng clue kung paano kukuhain. So, kung mapapansin nyo, maraming klase ng square dyan. Hindi lang itong maliliit na ito. Okay? So, itong maliit na square na to, ito yung, ang size niya ay 1 by 1. No? So, ilang kayang 1 by 1 ang nandyan? So, bibilangan nyo yan hanggang doon. So, since ito ay 8, at ito ay 8 rin pababa, so meaning to say, meron siyang 64 na 1 by 1 na chess na square. So, pero hindi lang siya 1 by 1 ang naandyan. Meron din diyang malaki-laki na kaunti. Ito naman ay 2 by 2. No? So, ilang kayang 2 by 2 squares ang naandyan? Kaya, so, bibilangin din niyo yan. No? Hanggang sa makarating kayo sa pinakamalaki, which is 8 by 8. So, ilang pang 8 by 8 na square ang naandyan? Ito yung 8 by 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito na yung pinakamalaking square natin. Yan yung 8 by 8. Yan. Kasi yan ay 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 by 8 ang size niya. So, ilang kaya yan? So, kitang-kita naman natin na yan ay isa lang. Okay. Then, after getting all the total number, the number of different sizes ng mga squares, ito total na nyo, dapat ang lalabas ay 204. Okay, so aalamin nyo ilang 2 by 2, ilang 3 by 3, hanggang 8 by 8. So yan ang inyong unang gagawin. Okay, so diretso na tayo dito sa ating development. Letter D. Recall that a rational number is expressed as a fraction or decimal. Natatandaan niyo po ba yung ating lesson ng nakaraan? Na pag sinabi nating rational number, ito ay pwedeng fraction or pwedeng decimal. Okay. So, anumang number na pwede mong translate or tawag doon, i-change sa fraction ay rational number. So, meron pa rin itong sinabi na every terminating, so sabi ay every terminating or non-terminating repeating decimal represents a rational number. Ano pa yung ibig sabihin ng terminating or non-terminating repeating decimal? So, meron tayong dalawang klase ng decimal. Ano? Yung tinatawag nating terminating at saka non-terminating repeating decimal. Okay? Yung dalawang klase. Ano bang kaibahan nun? So, tingnan natin dito. Gamitan halimbawa. Halimbawa, yung 1/2
So, example natin sa terminating muna. Pag sinabing terminating, natitigil, natatapos. Okay. So, halimbawa yung 1/2. Ano na nga natin ito i-change sa decimal? Diba sabi natin, i-divide lang natin yung numerator at saka denominator. So, 1 divided by 2. So, since ito ay 0, so mag-add tayo ng decimal point at 0 dito. So, 10 divided by 2 is 5. So, now, times, multiply nyo na yan, 5 times 2 is 10. So, 10 minus 10 is 0. So, tapos na, ano? Yan ang example ng terminating. Yan example ng terminating decimal. Okay. Yan. Ito yung nasa website. Ano? Yan. Explain natin. Ano naman yung ibig sabihin ng non-terminating and repeating? No? Kung sinabing non-terminating, hindi siya natatapos. Tapos paulit-ulit. Ano bang halimbawa noon? Halimbawa yung 1/3. Ang fraction na 1/3, pag change natin sa decimal, so divide natin siya sa 1 divided by 3. Then 0. Then add decimal point here and add 0. Yan. Pagkita natin ito ay non-terminating tapos repeating. So 10 divided by 3 is 3. 3 times 3 is 9. Subtract 10 by 9. So we have 1 and then add 0. Then 10 divided by 3 is 3. 3 times 3, 9. Minus 1, add 0. Then 3. Kung mapapansin nyo, hindi siya natatapos. Ano? Hindi nagsisiro yung remainder. So, ang tawag dito sa decimal na to ay non-terminating and repeating decimal. Kahit ituloy-tuloy nyo yan, hindi siya matatapos talaga. Kaya siya tinawag na non-terminating and repeating decimal. So, ito daw klase ng decimal na to, itong terminating, saka yung non-terminating, repeating decimal, yan ay mga rational number. Okay? Rational number yan. So, yan. So, tuloy natin. Ano naman ibig sabihin ng square root? So, a square root of a number is a number. Yan, no? Number pala yun. When multiplied to itself, will give you the original number. So, ano ba yung square root? Is a number. Sabi dito, square root of a number, halimbawa, 9. Ano ba yung square root of this number? Ano yung square root niya? So, by the way, ang symbol nga pala ng square root ay ganito. Okay. Ang tawag na symbol na yan ay square root sign o radical sign. No? Tawag yan ay radical sign. Ito. Yan parang division sign. No? Tapos yung nasa loob naman, yung ni-square root natin, ang tawag po dyan ay radical. Okay. Okay. Ang sagot naman dyan, ang tawag ay roots or square root. Okay. So again, ang tawag dyan ay square root sign o radical sign. Ang nasa loob na number, ang square root natin ay radicand. Okay. So, malinaw? So, ano bang ibig sabihin ng square root of a number? Sabi na, square root of a number is a number when multiplied to itself. Ibig sabihin, yung number na yon, pag minultiply mo sa kanyang sarili, lalabas yung radicand. O, halimbawa, square root of 9. Ano ba yung number na pag minultiply mo sa sarili niya, ang sagot ay 9? Diba? 3. 3. So, if 3 multiplied by itself will give you 9. So, 9 siya. So, ito ngayon ang tinatawag nating square root of 9, yung 3. Okay. So, ang square root ng 9 is 3. Okay. Halimbawa, yung square root of 4. Ano ba yung number na pag minultiply mo sa sarili niya, ang sagot ay 4? So, ang sagot ay 2. Kasi, 2 times 2 is equal to 4. So, ganun lang kadali, ano? Ang square root. So, sabi pa dito, for example, the square root of 9 are either
positive or negative 3. So, ang roots ng isang number ay dalawa. Laging dalawa, ano? Ang roots niya. So, it should be positive or negative 3. So, ganun din ito. It's positive or negative 2. Ayan. Bakit daw dalawa? Kasi po, itong 3 times 3, positive 3 parehas, no? Positive, ang sagot niyan ay 9 pag multiply mo. Ganon din yung negative 3 multiplied by negative 3. Pag multiply mo yun sa negative 3, sagot ay 9 pa rin. So therefore, the square root of this number 9 is either positive, so square root ng 9 ay positive or negative 3. So laging dalawang square root ng isang positive number. Tuloy natin. Yan. Because when positive 3 and negative 3 are multiplied to themselves, they are equal to 9. Diba? Sabi natin kanina. So if the square root of a number is non-terminating and non-repeating decimal, we can say that it is irrational number. So kailan na nagiging irrational number ang square root? Kapag, sabi dito, kapag ang square root niya ay non-terminating, ano? Parang ganito rin. Ito ay non-terminating din to, di ba? Non-terminating. Pero ito ay repeating. Pag irrational number, non-terminating pero non-repeating. Halimbawa ng irrational number, 0, 1, 3, 6, 7, 2, 1, 3, 2, 4, 7. Wala siyang naulit na number, no? Walang naulit na numbers. 9, 0, 0, 3, yan. Example, no? That is what we call irrational number. Kapag non-terminating siya, tapos non-repeating. Or pwede sabihin na lang natin non-repeating, ano? Kasi pag non-repeating, siyempre non-terminating na rin yun. Kasi hindi nga nauulit. Sabihin tuloy-tuloy lang siya. No? Hindi katulad nitong rational number na paulit-ulit yung 3. Ano? Paulit-ulit. Okay, so sana malinaw. Sabi po rito, every positive number has 2 square roots. Yan. Ano ba yung kanyang square roots? It's one positive and the other is negative. Dalawang square root niya. Ano naman yung tinatawag natin principal square root? Pag sinabi natin principal square root, ito yung positive square root. No? Positive square root of the given number or radicand. So ano ngayon ang tinatawag na principal square root ng 9? Ang sagot ay 3. Okay, positive 3. So the principal square root of 9 is 3. The positive 3. Okay? Hindi yung negative. Yan ang ibig sabihin ng principal square root. Okay, the principal square root is the positive square root of the given number or radicand. Ito yung radicand natin, yung 9. The principal square root or the principal root is rational if the radicand is a perfect square. Ano naman ibig sabihin ng perfect square number? Kung sinabi natin perfect square number, ito yung katulad ng 9, 4, 1. Okay, illustrate natin. Pag sinabi natin perfect square number, so perfect squares. Ano ba yung mga perfect squares? Yun yung mga number na pag minultiply mo yung sarili niya, ito yung product, product ng number na minultiply sa kanyang sarili. Parang ganito. Okay. So, ito yung isa lang halimbawa sa mga perfect square number. Halimbawa, itong 1 square, meaning to say, yan ay 1 times 1. Diba? 1 times 1. 1 times 1 is 1. Itong 2 square naman, yung sabihin 2 times 2 equals 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, excuse me,
5 times 5, 25. 6 times 6, 36. 7 times 7, 49. 8 times 8, 64. 9 times 9, 81. And then 10 times 10, 100. So, napakadami pa niya. So, ano ngayon tinatawag natin perfect square numbers? Ito ang tinatawag natin perfect square. Kapag daw ang radicand ay perfect square, no? Ito, ang 4 ba perfect square? Yes, kasi nandiyan siya. Ang 9 ba perfect? Yes. Yun daw mga radicand ng perfect square. Ano sabi doon? Sa module natin. Yan. Balik tayo dito. Kapag daw ang if the principal root is rational, if the radicand is a perfect square. So rational daw ang square root or ang principal root ng isang number o radicand kapag siya ay perfect square. So ibig sabihin, lahat ng square root nito, lahat ng square root nitong mga ito ay rational number. So ano ba ang square root ng positive 4? Sagot ay 2. Ito naman ay 9 ay 3. So ito ang square root niya. Ito yung mga square root niya. Square root nito. So ito ay 4. Lahat daw ito ay rational. Okay? So ito naman ay rational numbers. Okay? So tuloy uli natin. If not, so kapag hindi raw perfect square ang radicand, if the radicand is not a perfect square, yan, siya ay irrational. No? So irrational number ang sagot kapag ang radicand ay hindi perfect square. Ano ba yung mga hindi perfect square? Diba? Ano ba yung mga hindi perfect square? Yung 5. Square root of 5. Itong 5 ay hindi perfect square kasi hindi ka makakabuo ng square using 5 square only. No? Hindi ka makakagawa ng kwadrado gamit ang 5. No? Kasi sobra ka talaga ng isa, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi mo siya pwedeng buuhin perfect na kwadrado, square. Pero pag 4, pag 4 lang, pwede, no? 2, 3, 4. Okay. Kapag 9 din, pwede rin natin gawing perfect square. Kaya ang 9, tinatawag natin perfect square. 9 lahat yan. 9 na squares. Pero ang 10, hindi siya pwedeng gawing perfect square. Yung 10, hindi pwede. No? Kasi susobra ka rin ng isa. O 9, dadagdagan mo ng isa. Hindi na siya square. Okay? So, yun daw mga hindi perfect square, ang sagot ay irrational number. Okay? Okay. Tapos, sabi pa rito, 0 has only one square root, which is 0. So, square root ng 0 ay 0 pa rin because 0 times 0 is 0. So, additional, sabi pa rito, negative numbers do not have real square roots. Yung daw mga negative number ay walang real square root. Ang square root nila, ang tawag ay imaginary numbers. Pero hindi pa raw natin yung i-discuss dito sa ating discussion ngayon. Okay? Again, yung negative numbers, walang real square root. Ang tawag sa square root nila ay imaginary numbers. Pero hindi pa natin yan ngayon i-discuss. Sa higher mathematics daw. Ano? Okay. Square roots are numbers that, when multiplied by themselves, equal to the number under the square root sign. Yan, or the radicand. Nulit lang yung paliwanag kanina. If the principal square root is irrational, kapag daw irrational ang square root, the best you can do is give an estimate of its value.
Kapag irrational number, ang the best na gawin daw ay i-estimate na lang ang kanyang value. Malalaman natin mamaya sa mga examples na gagawin natin. So, example number 1, ito na. Find the principal root of 49. Kung sinabi natin principal root, yun yung positive na square root ng number. Ang solution ng square root of 49 ay positive or negative 7. Pero ang hinahanap natin ay principal, kaya ang sagot ay positive 7. Kasi ang sinabi natin principal, yun yung positive number. Yan. So, dali lang naman. Ikalawang sample, ito na. Ito na yung irrational. Determine whether the principal root of square root of 17 is rational or irrational. Ano sagot? Paano ba natin malalaman kung irrational o rational ang square root ng isang number? Kapag perfect square ang radicand, rational yun. Kapag naman hindi perfect yung square, ang radicand siya ay irrational. The question is, ang 17 ba perfect square? Yes or no? So, ang sagot ay no. So, ibig sabihin siya ay irrational. So, sabi dito, the radicand 17 is not a perfect square. If the radicand is not a perfect square, then the principal square root is irrational. Irrational ang sagot dito. Okay, number 3 example. Malapit na tayo. Okay. Between which two consecutive integers does square root of 6 lie? So, kung sinabi natin consecutive numbers or integers, yun ang magkasunod na number. Nasaan daw yung square root of 6? Ito yung mga consecutive number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ito yung mga numbers sa number line. Nasaan daw dyan pagitan itong square root of 6? Ano ba ang square root of 6? Rational or irrational? Siya ay irrational. Kasi hindi perfect square yung 6. Okay. Sabi rito, ang solution, 6 lies between the consecutive perfect squares 4 and 9. Okay, doon sa mga sample natin kanina, ang mga perfect square natin ay 1. Ano ba? 4. 9. What's next? 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. Okay. Yung 6, square root of 6 ay nasa gitna nito. Halos, nandyan yung square root of 6. Kasi ito is square root of 4. Sunod na is square root of 9. So, therefore, yung square root of 6 ay nandito. In between 4 and 9. Okay? Nakukuha ninyo. So, ang solution natin dyan is, pag ginawa natin ang square root ng 4, ito na ang ginawa. Pag in-square root natin yung 4 at saka 9 at saka yung 6, ito yung magkakasunod-sunod niya. Square root of 4 tapos square root of 9. Ito yung mga perfect square. So, nasa gitna nila yung square root of 6. So, ano ba yung square root of 4? Ang sagot ay 2. At ano naman yung square root of 9? Ang sagot ay 3. Therefore, nasa pagitan siya ng 2 and 3. So, somewhere here, ang square root of 6. Okay? Kasi itong 2, square root of 4, itong 3 ay square root of 9. Kaya nasa pagitan siya nung somewhere here, nasa gitna nito. So, yan ang solution kapag ang tanong ay hinahanap kung nasa ang dalawang consecutive integers ang isang square root. Number 4 example. Ito rin, parehas ito ng tanong number 3. Okay, so, tanong. Square root of 75 lies between what integers? Positive 75 naman. Ano ba yung dalawang perfect square number?
na papagitna dun sa 75. Ano ba yung perfect square na mababa sa 75? Yun ay 64. No? At ano naman yung perfect square number na mas mataas sa 75? Yun ay 81. So therefore, yung square root of 75 ay nasa gitna ng square root of 64 at square root of 81. Ano ba yung square root of 64? Yun ay 8. Ano naman yung square root of 81? Yun ay 9. Therefore, yung square root of 75 nasa gitna ng 8 and 9. Yan, yan ang solution. Okay, sana nakukuha ninyo. Thus, sabi doon, the square root of 75 is a decimal number greater than 8 but less than 9. Yan. Somewhere here. Hindi ko alam kung nandito, kung dito, basta nasa pagitan ng 8 and 9. Okay, next. When a number is irrational, kapag daw ang number ay irrational, estimating square root is a valuable tool. Okay, ngayon, tayo ay mag-i-estimate na ng square root. No? We can approximate the square root of a number by looking for two consecutive integers between which the square root lies. Ginawa natin kanina. Irrational numbers never terminate nor repeat. No? Ang irrational numbers daw ay never terminate. No? Hindi siya natatapos or repeat. Hindi nauulit yung kanyang value. At hindi natatapos pag dinivide mo. The decimal form of an irrational number is always an estimate of its value. Ang square root halimbawa, itong 75 ay non-terminating and non-repeating. And repeating, I mean. Non-terminating tapos repeating siya. So, ito na yung halimbawa. Illustrative example 5. Estimate the square root of 10. So, ang 10 ay, square root of 10 ay irrational kasi hindi siya perfect number ang 10. To the nearest hundredths. Okay, so, sabi dito, the principal root of square root of 10 lies between 3 and 4. So, nasa ang pagitan pa ng dalawang number ang square root of 10. So, ano ba yung perfect square na mababa sa 10? Yun ay 9. Ano naman yung mataas sa 10 na perfect square? 16. Okay. So, ang square root of 10 nasa pagitan siya ng square root of 9 at saka ng square root of 16. So, ano ba yung square root of 9? Ay 3. Ano naman yung square root of 16? Yun ay 4. So, nasaan dito yung square root of 10? Okay. Mag-estimate na tayo. Excuse me. Okay, dito tayo sa ating green board. Okay, so ang tanong kanina ay estimate the square root of 10 to the nearest hundredths. Capital estimate the square root of 10 to the nearest hundredths. Okay. So, kanina, so, dalawa tayo ng number line dito. So, gawin nating vertical para mas makita nyo. Ito yung 3, at ito yung 4. Sabi natin kanina, yung square root of 10 is between, no? Posibleng nasa gitna nito ng 3 and 4. Kasi, ang square root of 9 ay 3 at ang square root of 16 ay 4. So, therefore, yung 10 nasa gitna nito kasi 9 ito ay 16. So, possible na nandito. So, hanapin natin kung nasaan dyan. Ano? Nasaan siya dyan? So, gagawin natin, mag-estimate tayo. Medyo matagal-tagal itong gawin, no? Pero,
ko sa inyo. So, ang kasunod na number nito ay 3.1. Hatiin muna natin sa 10 ito. So, ito ay 3. Ang kasunod ay 3.1. Ito ay 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. And 4. Ano? Kasunod. Okay. So, ang gagawin natin is i-square natin itong mga ito. Isa-isay natin i-square yan. Hanapin natin yung kung saan dyan malapit yung square root of 10. Kasi itong square ng 3, 9. Itong square ng 4 ay 16. So, nasaan kaya yung square root of 10 dito? So, isa-isay natin. So, dito tayo magmamultiply. So, 3.1 times 3.1. So, ito ay 41. And then, ito ay 3. 9. So, add. So, 1, 6, 9. So, ito ay ang kanyang sagot ay 9.61. Ang hinahanap natin ay yung 10. Ano? Sunod naman ay 3.2. I-square din natin yung 3.2. So, 3.2 times 3.2. So, 4, 6, 6, 9. Add 4, 12, 10. Okay? So, ang sagot dito ay 10.25. Kung mapapansin nyo, lagpas na siya sa 10. Ano? So, meaning to say, yung square root of 10 is nasa gitna nitong dalawang ito. Okay? Possible dito sa gitnang ito. So, hindi na to kasali. Kasi ang 10 na ito lang, hindi lalagpas ng 3.2. No? Kasi ang 3.2 ay 10.25 na. Sobra na sa 10. Meaning, possible na nasa gitna lang nitong dalawang ito. 3.1 at 3.2. Ngayon, ang gagawin naman natin, dito naman tayo mag-estimate. No? Mula naman sa 3.1, ano, hanggang sa 3.2. Medyo matagal-tagal lang po itong gawin. No? Kasi hinahanap po natin yung estimated value ng square root of 10. So, nasa pagitan po naman yan ay ito ay 3.11, 3.12, 3. Ilan? 13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, yan, 3.2, ano, 20 or 2. So, therefore, isa-isa na naman natin itong square, no? Kasi hanapin natin dyan yung kung saan malapit yung square root of 10. Okay, isa-isa ulit natin i-multiply. Okay, to make the story short, ano, para hindi na tayo humaba, dito na lang tayo mag-iumpisa sa 3.15. Isa tayo sa 3.15. Kung ang square ba nito ay lalagpas sa 10 or hindi. So, 3.15 times 3.15. Sagot ay 25, 5, 7, 15. And then, 3, 15. Ito naman ay 15, carry 1. Saan naman dito, no? 15, carry 1, and then 3 plus 1, 4, then 9. Add 5, 7 plus 5 is 12. Then 12 din ito. 7, 8, 9, and 9.
Saan ba ang decimal point ito? So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. So, ito palang 3.11, ang square niya ay 9.9225. So, malapit na dun sa 10, no? Hinahanap po natin yung 10. So, closer na sa 3.11. Ito kayang, mali. Mali pala, no? Sorry. Dito pala sa 15. No? 9.9225. So, hindi siya doon sa 3.11. 15 siya. Ang next natin na i-multiply ay 3.16. Pwede nyo pong gamitan ng calculator ito, no, para mabilis. 3.16 naman. Ito naman po ang ating multiply. No? 16 times 3.16. 36, 6, 7, 8, 9, 18. And then 3, 1, 6. And then 18, 3, 4, and then 9. Ayan natin. 6, 15, and then ito ay 8, 9, 9. So 6, 15, 18, 7, 8, 9. O, tama, no? Ito po ay 9.9856. Mas malapit po ito sa 10, ano? Hinahanap po natin yung number na mas malapit po sa 10. So, ito pong 9.9856 ay mas malapit doon sa 10 kaysa po dito. Ano? So, tuloy pa po natin dito sa 3.18. So, 3.18 times 3.18. 64. 8 plus 6 ay 14. 24, 25. And then 3, 1, 8. Ito naman po ay 24. 3, 4, 5. And then 9. Then add ho natin. 4, teka, hindi ko pala 18, no? Mali. Ito po muna pala 17. Po muna pala. Hindi po pala ito. Hindi pala yan. Ito muna tayo. Sa 3.17. Sumobra. Okay. 3.17 times 3.17. So, 49, 7, 11, 21, 22. Then 3, 1, 7, 21, 3, 4, 5, 9. Yan, ano natin? 9, 8, 4, 10, 10. So, ang point po, dahil apat na decimal place yun, dito. So, ito pong 3.17 square ay 10.0489. O, yan. Sumobra na po siya sa 10. Ano? Sumobra na sa 10. Meaning, yung pong hinahanap natin na square root of 10 ay nasa pagitan po nito. Ano? Nasa pagitan po ng 3.16 at 3.17. Okay? So, nasa pagitan po ang ito po yung 3.16, ito po yung 3.17. So, ang value po nito ay 9.9856. Ito na po isa ay 10.0489. Saan po kaya yung 10? Saan po kaya malapit? Dito o dito? So, yung 10 po ay mas malapit dito sa 9.98656 kaysa po dun sa 10.0489. So, ang estimated value po natin ito ay pwede na natin sabihin that the square root of 10 is 3.16. Ayan. So, ang sagot ay 3.16.
3.16. Ito na po ang sagot natin. Kasi hindi po siya mas malapit. Okay? Gusto niyo po pong kuhain, i-multiply niyo pa po ito isa-isa. Hatiin pa mo natin sa 10 ito. Ano? Para makuha niyo po ang eksakto. Pero tatagal po tayo ng tatagal. Okay na po ito. Ang sabi naman po ay to the nearest hundreds. Ito po ay hundreds na ano. Ito po ay tenths, hundreds place. So, dalawang decimal place lang po ang hinahanap natin. So, mas closer po siya sa 3.16 kaysa doon sa 3.17. Kaya po, estimated value ng square root of 10 ay 3.16. Pakita po natin yung ano dito. Ayan. Ito po yung computation niya. Ano po? Ito po yung 3.15, 16, 17. So, mas malapit po siya dito. Kaya, sagot po ay 3.16. Next. Okay. Sabi po dito, estimate the... Okay. Tuloy natin to. Pura. Okay. Estimate the square root of 45 to the nearest hundreds. So, ano po kaya ang square root of 45? Ano po kaya ang kanyang sagot? Blank, decimal point, blank, blank. Yan po ang nearest hundreds. Ano? Yan po ang hanapin natin. Sabi po dito, the principal root of square root of 45 is between 6 and 7. Bakit po? Kasi po, ito po ang pinakamalapit na dalawang digits niya. Ano po? In between po siya ng 6 and 7. Kasi po, ang mababang perfect square, mababa sa 45 ay 36 na po ang kasunod. Ano? Ang mataas naman pong perfect square sa 45, ang kasunod ay 49. Okay? At ang square root of 36 ay 6. Square root naman ng 49 ay 7. So, ang square root of 45, nasa gitna po nitong dalawang ito. 6 at 7. Okay. So, by estimation, ito na po yung ginawa. Ano? Ang 6.7 square ay, pag minultiply niyo po ito, 6.7 times 6.7, yan po ay 44.89. At pag minultiply mo na po yung 6.8 square by itself, no, 6.8 times 6.8 ay lagpas naman na po, ano, lagpas na sa 45. So, ito pong 6.7 ay lower naman sa 45. Meaning to say, hindi po lalagpas ng 6.8 at 6.7 ang hinahanap nating sagot. Ano? Pero, ito po ay 6 na agad, ito po ay 7. So, kulang na lang po tayo ng isang digit. So, mula po sa 6.7, nagdagdag po tayo ng isa. No? Ginawa natin 671. And then, in-square po natin, ang sagot po dyan ay ito, 0.0241. Ano, mas malapit po sa 45. Ito naman po kasing 72 ay lagpas naman na po sa 45. No? Ito po ay lagpas na rin. Ito naman pong 6.7 ay kulang. Pero ang pinipilihan po natin is 6.7 and 6.71. So, yan na po ang pagbibilian natin kung saan po ba dyan malapit. Yung square root of 45. Kasi po, itong pag in-square nyo yan, ang sagot po nito ay 44.89. Pag in-square mo naman po ito ay 45.0241. Ayan. So, yung pong square root of 45 ay malapit dito. Ano, ito po ay 45.0241. Ito naman po ay 44.89. So, mas closer po dito. Kaya ang ating pong estimated value ay 6.71. So, kaya po dito ay 1. Okay? So, yan po ang pag-estimate natin. Irrational numbers are found on a number line by approximation. We can plot an irrational number on a number line using its estimated value. So, ito na po yun. Pinaplot na nga po natin. Ano? Yun po ang ibig sabihin. Yan. Ito na po. Magpa-plot na po tayo. Okay. Sabi po sa number 7 example,
Plot the following irrational numbers on the number line. Pa-plot daw po natin. Nasaan po ba yung square root of 3, square root of 23, square root of 48? Saan po ba yung part? So, solution, hanapin po uli natin ano po ba yung perfect square na mababa sa 3. Yun po ay 1. Ano? 1. Ano naman po yung perfect square na mas mataas sa 3? Yun po ay 4. Okay, so ibig sabihin, ang square root of 3 ay nasa gitna po ng 1 and 2. So, dito po siya pagitan nito. 1 and 2. Kaya po na ito siya. Ang ginawa po dito is nag-estimate ulit ito the nearest hundreds. Yun naman pong square root of 23, nasa ano po bang closer na mas mababa sa 23 na perfect square number? Yun po ay 16. Ano? 16. Ano po ang mataas sa 23? 16. 25. Ayan. So, square root po of 16, square root of 25, nasa gitna po niya ng square root of 23. Square root of 16 po ay 4. Square root of 25 ay 5. So, meaning, yung pong square root of 23, nasa gitna po ng 4 and 5. Ito po yung 4. Dito yan. Ito po yung 4. Ito po yung 5. Ito pong guhit na ito, hindi yan dyan. And then, by estimation, gumawa po ulit tayo ng estimate. Nag-multiply ulit tayo. Ang sagot po ay 4.80. So, ito po siya. Next, square root of 48. Ano po ba yung perfect square na mas mababa sa 48? Yan po ay 36. Ano? 36. Ano naman po ang mataas sa 48 na perfect square number? 49. Yan. So, square root po ng 36 ay 6. Ang square root po ng 48, nasa gitna po ng square root of 36 and square root of 49. Yan. 7. Ano? So, by estimation again, yan po ay nasa 6.93. Ano? Kasi po ito yung 36, malayong-malayo naman po yung 48. So, mas malapit po siya dun sa square root of 49. Okay. Plot the following points on a number line. Nasa po ba dito yung square root of? Plot the following points on the number line. Point A, nasa po ba yung square root of 7? Ito po siya. Kasi po ang square root of 7 ay nasa pagitan po ng 2 and 3. Ano po? Kasi po ang square ng 2 ay 4. Ang square ng 6 ay, ng 3 ay 9. So, yung pong square ng 7, square ng 7, nasa pagitan po nila. So, somewhere here. And then, point B, nasa gitna po ng 6 and 7. Saka po yung 30. Saka po yung point C. Ano? Point D naman po ay nasa pagitan po ng 9 and 10. Ano po ba yung lowest or mababa sa 92 na perfect square number? 81, di po ba? Mataas naman sa 92 ay 100. So, square root of 100 is 10. Square root of 81 is 9. So, nasa pagitan po siya ng 8 and 9. Ang point E naman ay 105. Ano po ang mababa na perfect square number? Mababa sa 105 ay 100. So, square root of 100 is 10. Ano po ang sumunod sa mataas na perfect square number? Yun po ay 121 or 11 times 11. No? 11, 121. So, 121. So, therefore, ang 105, square root of 105 is between 100 and 121. So, ang 121 po ay 11 at ang 100 ay 10. So, dito po yung 11. Kaya nasa pagitan po siya ng 10 at 11. Okay. Okay, ito na po yung sasagutan ninyo. Learning task 1. Ito pala po yung learning task 1. Ito, nasa after discussion nilagay. Write if the square root of a number is rational or irrational. O, madali lang po ito. 81 po ba? Rational or irrational? 121 po ba? Rational or irrational? Paano po ba natin nalalaman kung rational? Kapag perfect square po ang isang number, yan po ay rational. Kapag hindi naman po siya perfect number, yan po ay irrational. So, ang 81 po ay
rational. Ano? Ito pong 67 ay hindi, kaya irrational. Okay, between what two integers the square root of a number can be found? Nasaan daw pong pagitan ng number ang square root of 23, square root of 113, square root of 339, square root of 640, and square root of 75. Okay. Example number 1. Ano po bang lowest sa 23 na perfect square number? Ito po ay 16. Ano? Mataas po ay 25. So, yung pong square root of 23, nasa gitna po ng 16 at 25. Ano po ba yung square root of 16? 4. Ano po yung square root of 5? 25, 5. So, meaning, yung pong 23, nasa pagitan ng 4 and 5. Ganun din po. Gawin na lang po ninyo itong kasunod. And then, learning task number 2. Ganun din. Tell whether each of the following is rational or irrational. If it is rational, give the principal root. Yan. Pag rational daw po ito, nasulat niyo yung root. Ano? Pag hindi naman siya, pag siya ay irrational, di, wala. Bawa, number 1, ito po ba rational or irrational? Yan po ay rational. Ano po ang kanyang root? 1. Ano lang, ano? Letter B. Between which two consecutive integers does the square root lie? O, ganun din po. Sa naon na, ano, madali lang. Estimate naman po ito, tapos ito po ipa-plot ninyo. Ito po sa plotting, nasaan po ba ang square root of 15? So, ano po ang perfect number na is lower than 15? Yan po ay 9. No? 9. Ano naman po ang higher than 15, the perfect number? 16. So, ano po ang square root ng 9 at 16? Ito po ay 3, ito po ay 4. So, meaning, kung ito ay 1, 2, 3, 4. So, nasa pagitan po siya ng 3 and 4, somewhere here. Lalagay niyo po dito, square root of 15. Wala. Nasa pagitan. Okay? Okay. So, problem. Read the problem carefully, then answer the questions that follows. Grace wants to frame a square picture which has an area of 950 square inches. Ang area po ng ng frame ay 950 square inches. How long is each side of the picture? She has another square picture with an area of 120 square inches. How long is each side of the picture? Okay, sagot na po ninyo. Ano? Okay na po. So, gagawin lang po nyo dito ay, since square siya, hanapin lang po ninyo na yung mga side, ano? Side lang. Ibig sabihin, kailangan nyo kaya ng square root niyan. Square root nito. Okay? So, yan po ang ating topic about square root. Sana po ay meron po kayong natutunan. Kung meron po kayong questions, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section sa ibaba. Maraming salamat po.